Nitong nakaraang linggo lamang, bumisita si Pangulong Marcos sa Washington DC sa Estados Unidos para sa isang pagpupulong kasama ang liderato ng US government, pati na rin ang mga opisyalis ng Japanese government, at naging matagumpay naman ang pagbisita na ito ng ating Pangulo. Ayon sa balita, matagumpay umanong nahikayat ng Pangulo ang mga Japanese at Amerikanong mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas at inaasahang nasa $100 billion ang halaga ng mga investment na ito sa ating bansa o katumbas ng nasa 5.6 trillion pesos. Maliban sa usaping pang-ekonomiya, napag-usapan din ng mga opisyales ang patungkol sa kasalukuyang sigalot sa West Philippine Sea at nagpahayag mismo si President Joe Biden na kapag magkakaroon ng armadong pag-atake laban sa mga puwersa ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo, ay paniguradong sasaklolo ang Estados Unidos sa ating bansa. Nagpahayag din ng Amerika at Japan na dapat nang itigil ng China ang mga agresibong galaw na ito upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Subalit hindi naman nagustuhan ng Chinese government ang pagpupulong ng tatlong bansa sa Amerika at tinawag nila itong anti-China gathering. Sinasabing patuloy na magpapadala ng kanilang mga Coast Guard vessels, pati na rin ang kanilang mga warships, ang Japan at Amerika sa West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang suporta sa ating bansa at maging babala na rin sa mga puwersa ng China doon. At ang pinakamagandang parte na tulong ng Amerika sa Pilipinas ay ang kanilang tinatawag na Philippine Enhanced Resilience Act of 2024 na kung saan base sa nakasulat sa panukalang batas, makakatanggap ang Pilipinas ng nasa $500 million o nasa 28 billion pesos kada taon na military assistance budget at sinasabing tatagal ito ng nasa 5 taon at sa suma total ay makakakuha ang Pilipinas ng nasa 141 billion pesos na tulong mula sa Amerika. Kapag naaprubahan na ngayong taon, mag-uumpisang makakatanggap ang ating bansa ng military assistance simula sa susunod na taon 2025 at magtatagal hanggang sa taong 2029. Napakalaki ng pondo na ito na inilaan ng Amerika sa Pilipinas at kaya na nitong pondohan ang maraming proyekto ng AFP Modernization Program, lalong-lalo na sa pagbili ng mga F-16 Vipers na matagal na rin gustong bilhin ng Pilipinas. At sa mga hindi nakakaalam, tanging sa US-made defense assets lang pwede gamitin ang ibinigay na military assistance ng Amerika dahil sinusuportahan din ng Amerika ang kanilang mga defense companies katulad na lang ng Lockheed Martin na siyang gumagawa ng mga F-16 sa ngayon at Raytheon na gumagawa ng kanilang missiles at rockets. Nakadepende na talaga sa Pilipinas kung paano nila gagamitin ang nasabing pondo, kung gagamitin nga ba nila ito sa pagbili ng 12 bagong F-16 Vipers o hindi kaya nasa 24 hanggang 36 na second-hand na mga F-16 at ang importante ay magkakaroon na ng totoong multi-role fighters ang Air Force. At aking ipinapaintindi na ang military assistance na ito ay hindi pagpapautang kundi ibibigay talaga ng Amerika ang nasa 141 billion pesos kaya malaking panalo ito para sa ating bansa. Inaasahan din na matutuloy talaga ito dahil bipartisan ang naturang panukalang batas na ibig sabihin ay suportado ito ng mga Democrats at Republicans na dalawa sa pinakamalaking political party sa Estados Unidos. Maliban sa mga F-16, magagamit din ito ng Pilipinas sa pagbili ng mga M142 HIMARS rocket system na tinatarget bilhin ng Philippine Army ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Nasa 3 rocket system ang pinagpipilian sa ngayon ng Army at ito nga ang HIMARS ng Estados Unidos, ang K239 Chunmoo rocket system ng South Korea na isa sa kanilang bagong gawang defense equipment at ang Pulse rocket system mula sa bansang Israel na simula pa noong 2015 ino-offer sa Pilipinas. Bilib ang Philippine Army sa kakayahan ng M142 HIMARS kaya gusto talaga nilang bilhin ang defense asset na ito, ngunit hindi lang matuloy-tuloy dahil sa kawalan ng pondo. At ngayong may inaasahang budget na ang Pilipinas, dapat na talaga itong bilhin ng ating bansa
Dahil kapag halimbawang nakalusot ang mga umaataking kalaban sa ating mga anti-ship missiles at ating mga warships at nakadaong na ang mga ito mismo sa ating kalupaan, ay ang mga HIMARS ang sasalubong at magiging pangdepensa sa lupa ng Pilipinas. Maliban sa HIMARS at F-16, ang isa pang dapat kunin ng Pilipinas ay ang mga karagdagang C-130J-30 Super Hercules Military Transport Aircraft na magiging malaking tulong sa logistics o pag-deliver ng supply sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na't napakaraming isla at masyadong mabagal kapag barko ang gagamitin. Ang C-130J-30 ang pinakamalaki at pinakalatest variant ng mga C-130 transport aircraft at hindi ito kaparehas ng kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force. Sa inyong nakikitang larawan, makikita ang malaking pinagkaiba ng ordinaryong C-130 sa C-130J-30 dahil mas pinahaba ang mga ito at mas maraming kayang dalhin at kasyang-kasya dito ang mga M142 HIMARS. At ang panghuli sa ating listahan ay ang mga CH-47 Chinook Heavy Lift Helicopter na isa din noon sa pinagpipilian ng Philippine Air Force, ngunit natalo ng Mi-17 helicopter ng bansang Russia. Sa mga hindi nakakaalam, kinansila ng Pilipinas ang order nito ng nasa 16 na Mi-17 na nagkakahalaga ng nasa 12.8 billion pesos at sinusubukan sa ngayon ng bansa na makuha mula sa Russia ang nasa halos 2 billion pesos na down payment noong taong 2022. At bilang kapalit sa mga Russian helicopters, gustong bilhin ng Philippine Air Force ang mga Chinook at noong 2022 pa din nag-offer ang Amerika na tutulong sila pagdating sa pinansyal upang mabili ng bansa ang mga helicopters. Kung ating kukumpara, ang 12.8 billion pesos na budget ng Air Force ay kaya nang bumili ng nasa 16 na Russian helicopters, ngunit sapat lamang ito upang bumili ng 4 na Chinook helicopters. Ngunit sa kabila ng napakamahal na presyo nito, subok na rin ang mga Chinook sa iba't ibang gyera at nasa lagpas 20 bansa ang gumagamit nito sa ngayon na nagpapatunay lamang ng kalidad ng naturang aircraft. Sa ngayon, umaasa din tayo na dapat pati ang Philippine government ay maglaan ng malaking pondo para sa modernisasyon at wag sana umasa lang sa bigay ng ibang bansa dahil tayo mismo ang dapat sumusuporta sa pagpapalakas ng ating hukbong sanatahan.